Hello mga lakwatsero. So ngayon nga ay Module 4.3 na tayo at ang ituturo ko ngayon ay isang travel assistant kung saan kaya rin niyang magbigay ng newsletter para sa mga future travels natin. So just an example of the output, makikita niyo dito nagpagawa ko sa kanya ng newsletter regarding sa Gems of Palawan, which is El Nido, Coron, and Balabac yung pinili ko na gawan niya. And then, ito na nga, ang ginawa niya ay kumuha na siya ng latest data. So gagamit tayo dito ng Tavily para mag-research yung ating AI. And then from there, gagamit din tayo ng Pexels API para makakuha tayo ng free photos na gagamitin ng ating AI sa pagbuo ng ating newsletter. Kaya kung makikita nyo, nilagyan niya yan ng image and then nilagyan na niya yan kung ano-ano ba yung magandang itinerary. So kung makikita nyo dito, sinabi niya sa El Nido, nagbigay siya ng 4 days, 3 nights itinerary kasi iyon yung hiningi ko sa kanya. And take note guys, bibigay niya rin sa inyo kung ano yung best time or month na pumunta sa isang place para alam nyo na it should be sunny and not hot kasi yun naman talaga yung attraction ng Palawan kung saan mag-island hopping ka. So, nandyan na nga. And then, pag nag-scroll down tayo dito guys, sasabihin na niya sa'yo where to eat at El Nido. And then, the things that you need to know. Basta available siya sa internet, makukuha yan ng ating AI. So, nandyan na nga yung Coron. Makikita nyo, nandyan yung itinerary. Nandyan yung where to eat. So, ganun din sa panghuli. Which is, ang pinagawan ko sa kanya ay si Balabac. And then, kung makikita nyo dito guys, is sa dulo, meron siyang final tips and yung call to action. Like if you want to request a custom Palawan itinerary. So perfect to dun sa mga may travel agency din dyan. Pag gusto nyo mag-send ng mga newsletter or like create a blog, you can edit this workflow para magkaroon kayo ng isang blog post na ready-made na ng AI para sa inyo. And then, andyan na nga rin yung mga links. So, yan yung isang output. And then, that's asking AI for 3 different places with itinerary each. So, sinubukan ko rin siya into a single place. So, dito nga sa pangalawang result, ang pinasubo ko naman sa kanya ay 4 days itinerary sa Singapore. So, ayan, bibigyan ka niya ng picture as a header and then sasabihin niya sa'yo yung quick research highlight, which is dyan na rin sasabihin yung best time kung kailan maganda pumunta doon, bakit iyon yung magandang weather na pumunta sa Singapore. And then, nandyan na yan. So, sa day 1, sabi nga niya, Marina Bay plus Gardens by the Bay. And then, some picture of it, basta available yan kay Pexels, makakakuha siya. So, day 2, Sentosa, Play Day. And then, day 3, Culture Crawl plus Hawker Hop. So, nandyan na yan. And then, nandyan din yung food to hunt down. So, lagi kong pinasama sa kanya na bigyan mo ako ng ano ba yung mga dapat subukang foods. Kasi as a traveler, kadalasan mahilig tayo na magtikim ng mga foods locally sa bansa na yun. And then some practical tips. And then nandyan pa rin yung ating mga buttons where pag clinic nyo is dadalhin niya kayo kung saan ko man pinalagay yung link na pupuntahan niya. So wala naman akong travel agency. So dito ko na lang siya pinoint muna sa ating one-on-one session pre-booking. So ano nga ba yung matututunan nyo sa ating module 4.3? So lakihan ko lang to guys. Sa ating module 4.3 ay matututunan nyo kung paano gumawa ng isang conversational AI, paano gumamit ng simple memory, paano gumamit ng tools para dun sa AI, and paano gumamit ng HTTP para makapag-API request tayo sa iba't ibang resources like Tavily and Pexels. So sa bagong workflow guys, mag-add tayo ng chat trigger. So itong chat trigger is something na pwede nyong ilagay kung ano man yung ask nyo dyan. So every time na mag-type kayo dito, yun yung magiging trigger to run our workflow. And then simulan muna natin sa ating main AI agent. So from the AI, kuha lang tayo ng AI agent. Pangalanan ko lang siya guys na siya yung ating AI travel assistant. So siya yung magiging orchestrator natin. And then dito, dahil may chat input naman tayo, hindi ko na kailangan baguhin yan. So mamaya na tayo mag-add ng prompt kasi sisimulan natin magdagdag ng system prompt while we build the workflow. So back nga muna tayo sa canvas natin and then lagyan muna natin siya ng chat model. Okay? So for now, ang gagamitin ko guys ay si chat model. And then, ang gagamitin ko dito ay si GPT-5, yung latest, kasi siya yung nakita ko na fit para sa ating workflow dito. Some tip lang guys, minsan matagal mag-isip si GPT-5. So, para hindi kayo mag-time out kaagad, baguhin lang natin to into 300,000. Yan. Para hindi siya mag-time out agad. And then, kailangan nga nating mag-add dyan ng memory. So, bakit ba tayo naglalagay ng memory? Kasi gusto natin siya maging conversational. What I mean by that is kailangan niya matandaan at least yung past 5 or past 10 na pinag-usapan natin. Kasi for now, pag sinabi ko sa kanya na, "Hi, ako si Lakwachero." Yan. So, ang gagawin niyan guys, i-trigger niya yung workflow and then antayin lang natin na mag-reply siya. So, yan nga guys, nag-reply siya. And then, pag tinanong ko siya, ano pangalan ko?
Ayan, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Pwede bang sabihin? Di ba kakasasabi ko lang guys? So, para doon yung memory. For now guys, ang gagamitin natin ay simple memory at lalagyan lang natin to ng max 10. Meaning yung huling 10 na conversation yung maaalala niya. So, pag trinay ulit natin yan at nirefresh ko to guys, ay pwede na nga natin sabihin sa kanya na, "Hi, ako si Lacuachero." Ayan. And then, pwede ko na ulit tanungin, ano pangalan ko? Ayan. So, ang gagawin niya dyan guys, kung titingnan natin dito sa process, ay pinupull niya guys dyan yung memory. So, ayan o, tinawag niya ang una yung memory and then tinawag niya ulit sa pangalawa. Ayan, kaya 2 beses yan para malaman yung huling 10 conversation. Since una pa lang namang conversation yan, this is the second one, ayan, alam niya, ang pangalan mo ay Lacuachero, tama ba? So, ino-confirm lang niya kung tama. So, para doon yung memory guys. Pero, ang problema kasi sa simple memory, once na ni-refresh ko yung session na to guys, wala na, hindi na niya maaalala kung sino ka. Kaya sa intermediate course natin na upcoming, doon natin ituturo kung paano bang gagawa ng long-term memory ang AI agent natin para hindi kanya makalimutan and every important details na gusto natin lagi niyang maalala. So sa ngayon, dyan muna tayo sa simple memory para lang magkaroon tayo ng simple conversation sa AI agent natin na magiging orchestrator natin. So una na nga natin gawin yung AI research tool. Before natin gawin yan ay mag-register muna tayo kay Tavily. Punta lang tayo kay tavily.com. And then guys, si Tavily ay may free tier. So, pwede natin siyang gamitin for experiment purposes. So, ang gagawin nga lang natin ay magsa-sign up tayo dito. And then, piliin nyo lang kung paano nyo gusto mag-sign up. Ang pipiliin ko na lang ay Google and then gamitin natin yung tutorial since yung tutorial yung ginagawa natin ngayon. And then from there, ang gagawin ko lang dito ay magko-continue ako. And then, after that guys, nandito na yung aking Tavily na API. So, i-save keep lang muna natin. Copy ko lang muna yan. And then, kailangan muna natin malaman paano bang gumagana ang API ni Tavily. Actually, madali lang malaman yung kay Tavily kasi punta lang kayo dito sa options and then punta kayo dito sa playground. And then sa playground guys, nandito na. So, ang una nakaselect dyan yung Python. Ang gawin nyo is select nyo yung shell. So, kung makikita nyo, meron dyang curl. So, I think sa past courses natin, nasabi ko na kung para saan tong curl. So, iyan yung gagamitin natin. And then, may mga kailangan lang akong ipa-on sa inyo guys. So, dito sa advanced field, okay na yung 5 max result. Okay na sa akin yan. Pero kung gusto nyo mas mababa, pwede nyo babaan yan. And then, automatically, i-adjust nyo yung curl na pwede natin gamitin mamaya sa NE10. Okay? So, gagawin ko 5 lang. And then, yung search depth guys is basic lang. Ang kailangan ko dito guys ay mag-include siya ng answer. And ang answer na gagamitin natin is basic lang. So, yan nga lang yung kailangan natin guys. So, ang gagawin ko, ikakopy na natin to and then i-ready na natin yung ating unang AI tool. Guys, lagi nyong i-update yung inyong N8N kasi sa update nila ay madali nang gumawa ng multiple tool gamit yung AI. So, para kayong isipin nyo, para kayong may organization and then may kanya-kanyang department. So, yung kanya-kanyang department na yun is represented by AI. So, dito nga, tatype nyo lang AI and then click nyo yung AI agent tool and then pangalanan lang muna natin siya. So, this would be our AI travel research tool. Okay? Tools. And then guys, sa user prompt, bahala na yung main AI agent natin na orchestrator na maglagay dyan. And then shortly, lalagyan din natin siya ng system message. Mamaya na natin gawin. Kompletuhin muna natin yung mga kailangan niya. First, is lagyan muna natin siya ng Gemini model para free lang. And then, kaya na siya guys ng 2.5 flash kasi ang papagawa lang natin dito sa AI na to is to summarize yung mariresearch niya mamaya. Depende sa ask natin. And then, guys, later makikita nyo, magkakaroon ng conversation yan between AI to AI. So para hindi mag-ulit-ulit yung conversation nila, ang gagawin natin ay mag-add din tayo dito ng simple memory and then 5 max length, okay lang yan. Tapos guys, so i-clean ko lang ulit. Maglalagay na tayo dito ng tools which is HTTP request tool and dito na nga natin i-import curl si curl na kinapi natin sa Tavily. So pag pinis ko yan dyan guys at in-import ko yan, makikita nyo na nandyan na lahat halos ng kailangan nyong i-fill up. Pero guys, remember, tinuruan ko kayo na yung header is hindi safe kung nandyan yung authorization nyo. So kung makikita nyo, kitang-kita dyan kung ano yung authorization ko. So ang gagawin ko, ikakopy ko lang muna to. And then yung API key guys, ay kinopy ko na kanina. Pero kung makikita nyo, dapat meron siyang bearer space, saka pa lang yung API key nyo. So tandaan nyo na yan yung kailangan natin. Having said that, i-off natin ang headers. And then ang gagawin natin ay mag-a-add tayo ng generic credential type. Dahil header authentication ang kailangan natin, i-click nyo yung header auth. And then, mag-add tayo ng credential dito. And then, para hindi tayo malito guys, ay gamitan lang natin dito na ito ay Tavily header auth account. Kasi mamaya guys, ang gagamitin naman natin si Pexels and kailangan din niya ng header auth. So, gaya kanina, dito ay ilalagay ko lang yung authorization. And then dito guys, gawin ko munang expression para makita nyo na
lalagay ko muna si bearer at saka ko palang ipe-paste dyan yung API key na kinopy natin kanina. So, dyan ko nga ngayon ipe-paste yun and then ibalik ko lang sa fixed. Tapos isa-save na natin siya. So, once na na-save na guys, mag-a-adjust lang tayo ng konti dito. Una is si description niya. Kailangan malaman siya ng ating AI kung para saan. So, sa description, lalagay ko lang dyan ay use this HTTP node to research using Tavily. Okay? And then, kung makita nyo guys, nandito yung query, nandyan yung mga sinabi natin na include answer basic. Yung query guys is dynamic. So, let the AI or the main orchestrator AI decide kung ano ba yung i-query. Depende nga sa ask natin. Yun lang naman yung kailangan dito sa node na to. So, ang gagawin natin guys ay paangat tayo maglalagay ng prompt para hindi tayo malito kung ano na ba or nasa na ba yung ginagawa natin. I-clean up ko lang siya guys and then balik tayo dito sa research tool and then simulan natin dito yung system prompt. Actually guys, pwede nyo yan na si main AI ang gumawa. Pero kasi, pag si main AI ang gumawa, dynamic, iba-iba yung result na makukuha natin. And we want to be specific here. So, ang gagawin ko, ilalakihan ko to and then burahin ko lang yan. Tapos, may niready na akong prompt dito guys, which is pina-clean up ko rin yan kay ChatGPT. So, kung hindi kayo ganun kagaling mag-prompt guys, pwede nyo pa-clean up kay ChatGPT. Explain nyo lang kung para saan yung AI na to. So, kung makikita nyo, meron siyang rule. Ang rule nito guys is actually to research lang and specializing on summarizing travel information that is from Tavily research result. So, yun lang yung rule niya. Kaya ang task niya guys ay kumuha ng trending destination, restaurant, ano yung weather, ano yung activities na maganda sa isang lugar para makapag-suggest nga yung ating AI kailan maganda pumunta sa isang lugar kung ano may gusto natin. Okay? And then you just need to put some set of rules kung ano ba yung ibabalik niya sa ating main AI para hindi lahat nung galing sa Tavily ay ibalik niya kasi mauubos token natin nun guys pag lahat ay binalik niya. So kailangan nating i-filter out siya. And then from there, sinabihan ko lang siya ng output format niya ay i-return yung summary ng research nga niya sa orchestrator. Ayan, sa orchestrator. And then, wag niyang isama yung raw data from Tavily. So, in-reiterate ko lang dyan. And then, sinabi ko lang sa kanya na may tool siya. Ano ba yung tools niya? Meron siyang request node for searching updated data using Tavily. So, kung mapansin nyo guys, sa basic prompting rule natin, mahalaga, bigyan nyo siya ng rule. Ipaliwanag nyo sa kanya yung task niya, bigyan nyo siya ng set of rules para masunod niya kung may specific rules man kayo. And then, maganda rin ibigay nyo yung output format na gusto nyo or ipaliwanag nyo. And then lastly, lagi nyo paalala sa kanya anong tools ba yung meron siya para magamit niya yun guys. Okay? So dahil ready na yan, ang gagawin lang natin ay maglalagay lang tayo ng short description sa ating AI tool na to. So, para saan naman yung short description na to guys? Ito kasi yung nakikita ng orchestrator natin or yung main AI agent natin. Diyan yung malalaman na, okay, yung tool pala na to is a travel-related research. Ayan. So, pag nag-send siya ng query, pupunta yun sa Tavily search API. So, ayan, pinaliwanag lang natin basically para saan ba yung tool na to. Para itong main orchestrator natin ay malaman para saan siya. Okay? And then guys, ang gagawin ko lang ay maglalagay lang ako dito ng additional tool which is Think Tool. So itong Think Tool guys, ito is ginagamit lang para kung gumagamit kayo kay ChatGPT, di ba pwede nyo i-on doon yung Think Longer para ma-assure niya kung tama yung ibibigay niyang sagot sa inyo. So para doon to guys. And then kung gumagamit nga rin kayo ng ChatGPT, di ba pwede nyo doon i-turn on yung search to web? Walang ganun dito sa N8N so far. Kaya ginawa natin ng sariling research tool itong AI na to. So it functions like that. So i-clean up ko nga lang. So ayan na yung basic structure natin. And then ang kailangan na lang natin guys ay gawan ng starting prompt itong ating main orchestrator. Okay? So lakihan ko nga lang to. So gaya nga ng sabi ko guys kanina, basic prompting, kailangan natin ng rule, rules, output, and tools. But this orchestrator, ay pre-prepare kasi natin siya later para gumawa ng newsletter. Kaya meron tayong process. Which is, if i-fill up natin to isa-isa para masundan nyo paano bang ginawa yung prompt. Pinalinis ko rin tong prompt na to kay ChatGPT actually, nung natapos ko na siyang buuin. So, ang papakita ko sa inyo is yung malinis na prompt na. So, unahin nga natin yung role. Sa role, guys, sinabihan ko lang siya na isa siyang AI travel assistant at pinangalanan ko lang siya ng Lakotsero. So, ang kailangan niyang gawin ay i-help yung user para mag-plan ng trips in a fun and engaging way. Ayan. So, sinabihan ko lang rin siya na nakakapag-coordinate siya to multiple specialized tool to create smooth and end-to-end travel newsletter flow. So, dahil nga i-prepare natin siya sa newsletter. So sa process guys, ibibigay na natin yung first to process dahil yun pa lang naman yung tool na meron siya. Bakit first to process? Kasi sa first to process guys, lakihan ko lang tong konti. So sa first process nga,
pinaliwanag ko lang yung research stage guys kung saan pwede niyang tawagin si AI Travel Research Tool. Para saan? Para makakuha ng itinerary, restaurant, at saka best months, etc. So para laging updated yung data niya. Tapos sinabihan ko lang siya dyan guys, mahalaga na pag may missing information, wag na niyang isama. Kasi ang gagawin niyan guys, dahil nga may kakayanan siyang tawagin yung tool, pipilitin niya ng pipilitin mag-research yung tool hanggang maubusan kayo ng token. So lagi niyo sabihin na pag wala, wag lang isama. Ayun. And then, the next process nga is yung itinerary. So, pag okay na yung research, ang kailangan niyang gawin ay mag-create ng structured draft ng itinerary day by day. So, yan yung rule, yung process natin. Next guys is yung rules. So, sa rules guys, ito yung prepare natin. So, dito sinasabi lang natin na mag-respond siya in a conversational and friendly tone. Tapos mag-use siya ng mga emojis para lang engaging yung reply niya. Tapos keep the paragraph short, easy to read, engaging, ganyan. Tapos do not try to force complete. Ayan, missing information. So, nireiterate lang natin guys na huwag niyang pilitin. Minsan talaga hindi available lang yung information. And then, never invent details. Huwag siyang mag-iimbento ng restaurant, months, or even emails pag nagpa-email na tayo sa kanya. So, nilagay ko na yan dyan. And then, ano ba yung gusto nating output sa kanya? Simple lang yung gusto nating output sa kanya guys. So ito na nga siya. Mag-start siya with a short, fun intro, ganyan. Tapos return structured, well-organized result, parang nakabullet, ganyan, day-by-day breakdown. And then always close with a helpful suggestion or question for the next step. So kung mapansin nyo guys, pag gumagamit kayo ng ChatGPT, lagi siyang may suggestion sa huli. Ano gusto mong gawin ko next, di ba? So gusto natin, ganun din siya mag-reply. So yan nga lang yung kailangang output ng orchestrator guys. Kasi hindi naman siya yung pagsasend din natin ng email or newsletter email mamaya. And then tools guys, sa tools, meron pa lang naman siyang isang tool. So, siya muna yung ilalagay natin. So, sinabi ko na meron siyang AI Travel Research Tool kung saan niya makukuha yung destination info, gaya ng restaurant, activities, best month. So, dyan muna tayo guys. Kasi yan pa lang naman yung kinabit nating tool sa kanya. And then, try nga natin magtanong na alam natin gagamitin niya yung tool. So, simplihan lang natin. Hi, can you give me 5 most trending travel destination here in Philippines? Okay. So, yan yung tanong natin. So, dapat alam niyong may tool siya, guys. And then, ayan na nga. Nakita nyo, ginamit niya yung research tool. And then, guys, from research tool, guys, lakihan ko lang kasi ito yung gusto kong i-emphasize. Bakit tayo gumamit ng AI as a tool? Imagine nyo, guys, ito yung na-return ni Tavili. Kung ang gagawin niya ay siya yung, or yung main agent natin, yung iintindi niyan, tapos mamaya, pag sa-searchin din natin siya ng photo, pag gagawin din natin siya ng newsletter, ma-overwhelm yung isang agent lang. Kaya ang ginawa natin, ito ng agent na to, yung kukuha kay Tavili. So, ito. And then, isa-summarize na niya. Kung makita niyo yung output na to, summarize na. Iyan na yung binigay niya sa ating travel agent assistant. With that, mas napadali yung workload ng kada AI. So, imagine niyo guys, para lang kayong business owner, meron kayong manager, which is yung AI travel assistant. Pag sa kanya nyo inutos lahat yon, malilito yan. So, kailangan niya ng mga tao. So, meron siyang tao, which is the first one, yung binigay natin sa kanya, is yung travel research tool. So, na-receive niya from you yung command, okay, bigyan mo ako ng top 5 best travel destination dito sa Pilipinas. Ang gagawin niya, tatawagin niya yung tao niya, oy, researcher, pasuyo naman, ito yung gusto ng user, pa-research nito. And then, bigay mo sa akin, summary na lang. So, ganun sila nagtatrabaho, guys. So, para silang mga mini manager and employees mo. So, ayan na nga, guys. Ibinigay na sa atin. Una, El Nido Palawan. Ayan, what is trending? So, nandyan. Pangalawa daw, Coron Palawan. What is trending? Third, Bohol. So, hindi ko napapasahin isa-isa guys kasi mamaya yung final result na lang yung titingnan natin. So, Anilao Batangas, nandyan. Ayan. So, nagbigay siya ng 4 kahit ang hinihingi natin ay 5. So, minsan nagkakamali pa rin siya. So, later guys, i-adjust natin yung prompt for the AIs to adapt. So, eto na yan. Want me to? So, yan na yung tanong niya. Run another search or add Siargao right away. So, ayan. So, pati pala Siargao nakita niya. So, ayun. Or build a 3D sample itinerary. So, ganun yung mga output na nga niya. So, okay na tayo sa first tool. Second tool naman guys is kailangan natin ng photo kasi nga ang aim natin ay makagawa ng newsletter. Having said that, is pupunta naman tayo guys kay Pexels. So, punta lang tayo kay Pexels here. And then, ito siya, si Pexels. Mag-join lang tayo. And then, para saan nyo ba gagamitin yan? So, ako download content lang naman. Di man mahalaga kung ano yung pipiliin nyo dyan. Sign up tayo. Gamitin natin si tutorials. And then, from there, mag-continue lang tayo. Ayan. Tapos, tatanungin ka niya para saan mo ba gagamitin. Others ko lang yan. Continue. And then, yes, sign me up. Yun lang naman yung kailangan doon. After that, guys, ay kukuha na nga tayo ng API. Makikita nyo dyan, image and video API. Pag-click nyo yung 3 dots na to. And then, pag-click ko yan, and then dito, makikita nyo your API key. So, kukuha lang tayo ng API key.
Dito guys, magtatanong siya ng project name, lalagay ko lang dyan N8N Travel Assistant, yan. And then tatanungin kanya ng category, I just use other, and then kailangan mo maglagay ng guys, explanation para saan. So kahit maiksi lang, I will use free photo in creating email newsletters. Yan. So after that, agree lang kayo and then generate API. Then ibibigay niya na sa inyo yung API key nyo. Copy lang natin yan and then i-save keep natin again for later. Dahil may API key na tayo, again, gaya lang ng ginawa natin kanina, maglagay lang muna tayo ulit ng panibagong tool, which is another AI or another employee natin na i-under natin sa ating manager. And then, yung manager or yung orchestrator, ang pagbigay natin ng prompt sa kanya para siya mag-uutos kung ano man yung kailangan. And then, maglagay lang tayo ng chat model. Okay na rin dito ulit si Gemini. And then, okay na rin dyan si 2.5 Flash dahil ganun din, parang research tool lang ito. And then again, gaya nga ng sabi ko sa inyo guys, magkakaroon yan ng conversation. So, linisin lang natin. Ayan. Mag-add tayo ng memory. Simple memory lang uli. Ayan. Ang conversation niya is AI to AI. And then yung tool na natin, which is HTTP tool. Ngayon guys, kailangan ulit natin dito ng curl. So, balik lang muna ulit ako dito kay Pexels. And then, pag click nyo guys itong 3 dots na to at bumalik tayo dun sa API, makikita nyo dito, documentation. Click nyo yan. And then, ang kailangan lang naman natin guys dito sa baba ay search for photos. And then from that photos guys, nandito na yung curl na kailangan natin. So makita nyo, curl yan. Copy ko lang ulit yan. Balik na ako dito. Paste ko yan. And then, import. So kung makikita nyo guys, dito meron ulit tayo sa baba na header. Ayan. And then, authorization ulit. And then dito, walang bearer. Ang nakalagay dyan is your API key. So, i-off ko na yan guys. And then, balik tayo dito sa authentication. Generic lang ulit, gaya kanina. Header auth, pero automatic niya kasing pinili si Tavily. So, mag-add tayo kasi hindi naman si Tavily ito. Ito ay si Pexels. Kaya, mahalaga na pangalanan nyo guys. And then, gaya nga ng sabi kanina, dito ay authorization. And then, hindi na natin kailangan maglagay ng bearer. Direct ako nang ilalagay yung ating API key. And then, save lang natin. Pag na-save nyo na, ang gagawin lang ulit natin guys ay dito sa query. Ito yung ano ba yung isa-search. So, hayaan natin yung ating orchestrator ulit ang mag-decide yan. And then, ito yung laman na value per page. So, gawin na lang rin natin na si orchestrator yung magbigay niyan para siya na mamili ganong karami ba yung i-return ng HTTP request na to. And then, pangalanan lang natin guys yung HTTP request na to kung ano ba siya. So, lagay ko lang dito, Pexel Images yan. So, nakalimutan ko palang lagyan yung kanina. So, balikan lang natin. Pangalanan natin to ng Tavily Research Tool. So, ayan siya. Para lang alam nung mga AI natin ano ba yung tool sa kanila. So, clean up ko lang. Balik tayo dito sa agent na to. And then, lalagyan na nga rin natin siya ng name. So, ang AI agent natin na to ay si AI Travel Photo Finder. And then, para saan nga ba yung AI na yan? So, nilagyan ko lang rin siya ng description, guys. So, simple description lang na sinasabi ko dito na gamitin mo yung tool na to fetch free high-quality travel or food images from Pexel. And then, binigyan ko lang siya ng mga example na query. Yan. After that, ay gagawa na nga natin siya ng system message. So, imagine, guys, kung lahat ng message ay doon natin ipapasok sa main orchestrator, malilito talaga siya. Kasi, kung gagawin ko nga itong expression para malakihan, ito naman yung rule ng AI na to. So, lakayan lang natin. So, ang gawain nga niya ay maghanap ng photo para sa ating travel. And then, from there, merong orchestrator siyang kausap para ibigay yung mga travel pictures or yung pictures na nakuha niya. And then, naglagay lang tayo ng rule dito na always return 1 main or hero image and then mag-return siya ng 3 supporting images para makapamili yung orchestrator natin. And then, lagyan din niya ng kung para saan ba yung supporting image na yon. Is it for food? Is it for activity? Is it a landmark? Para maintindihan naman nung agent natin. Kasi nga, mag-uusap sila. So, para mas maintindihan ng agent natin, guys, nilagyan ko siya ng output format na in JSON. So, eto guys, parang sinasabi lang nito, ito yung main image, ito yung link from Pexels, ito yung context nun. And then, supporting images, ito yung tatlo. And para saan ba yan? Landmark ba yan? Activity or local cuisine? And then sa tools, sinabihan ko lang siya, meron siyang Pexels HTTP request node na pwedeng gamitin. So, ayan na nga guys, nandyan na yung prompt natin for our AI Travel Photo Finder. Okay? So, save ko lang to and then i-update na natin yung ating system prompt sa main AI natin, which is yung orchestrator natin. So, dahil may dinagdag tayo, nadagdagan na rin natin ang prompt niya. So, una nating idadagdag ay yung process number 3 kung saan maghahanap na siya ng photo.
So ayan nga, sinabi lang natin dyan, photo stage, after draft is ready, which is yung itineraries or kung ano man yung pinagawa natin sa kanya, at kailangan ng photo, ito yung kailangan niyang gawin. Ayan, tawagin niya sa AI Photo Finder, then magfe-fetch siya ng 1 main photo plus 3 supporting photo. Ayan. Ngayon, sinabihan rin natin siya guys na if some photo are unavailable, continue lang with the available ones. You must never request more than 5 photos. Kasi guys, pag di nyo sinabi yan, magre-request siya na magre-request. Mas mahigpit pa yan sa manager nyo guys. Hanggat hindi na kukuha yung gusto nyang photo, magre-request siya na magre-request hanggang maubusan kayo ng token. Tapos, ayan. So, kung hindi nga nakuha lahat, pinaprioritize ko na lang sa kanya kung ano yung most relevant. And each supporting photo, kailangan may clear context din. And then sa rules guys, wala naman tayong i-add pa for now. Kasi mako-cover pa rin niya yung photo gathering. Sa output, wala rin tayong idadagdag kasi yan lang naman yung conversation na i-output niya sa atin. Sa tools guys, dyan na tayo magdadagdag ulit, which is our AI Travel Photo Finder. And then, after that, ready na yan, seed natin, clean up ko lang. So, hindi ko nireset yung session guys para matandaan pa yung conversation natin dito. So guys, subukan nga natin magpagawa sa kanya ng itinerary with photos. So, please create for these 3 nights itinerary for El Nido, Palawan. Please include 4 maximum of 4 photos, 1 main image, and 3 photos for each day of itinerary as highlight. Yan. So, pag in-enter natin yan guys, pakita ko lang yung magiging conversation between AI. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, nilagyan natin siya ng memory. So, makita nyo to guys. Una, tinawag niya to, ito yung prompt ng ating main orchestrator. So, sinabi nga niya, El Nido Palawan, provide concise travel, research top attraction. So, ayan. And then, ang ginawa nga nitong ating AI guys ay tinawag niya si Tavili. And then, si Tavili nagbigay ng maraming options. Sinamarize niya and then, ibinigay niya tong summary sa ating main AI agent. And then yung main AI assistant natin, tinawag naman ngayon niya si Photo Finder. And then here sa Photo Finder, kung makita nyo, naghanap siya sa pixels and then ang in-output na lang niya is summary. So there are some of very hard to match high quality. So ayan, sinasabi niya merong mahirap i-match pero nagbigay naman siya ng ilang images dito. So ganon. Ngayon, titingnan ngayon niya ng main orchestrator natin. Ayan, nag-iisip siya kung satisfied na ba siya dun sa mga photos na yan. Pag hindi pa guys, pwede niyang tawagin ulit yan. Pero since satisfied na siya, ang gagawin niya ay bibigyan na tayo ng sagot dito. So, nandyan, hey Lacochero here, kasi pinangalanan natin siyang Lacochero. So, I made a fun handy for days 3 nights. So, ito na nga yung binigay niya. So, quick essential from research. So, sinabi na dyan kung na-research niya kung magkano, gaya niyan, permits and fees, 200 pesos daw, valid for 10 days, ganyan. And then, kung sa Puerto Princesa ka para makapunta doon is 5 to 6 hour van or bus to El Nido. So, sasabihin na niya yan. And then, nandito na nga yung mga itinerary. Binigay na niya dito yung day 1, kung ano gagawin mo, day 2, day 3, and day 4. Hindi ko na guys iisa-isa sa inyo muna kasi nga, ang target natin is yung newsletter later. And then, nandyan na yung mga photos. So, ano ba yung tingnan niya? Main is the Big Lagoon aerial. Yun daw yung shot na to. So, kung titingnan natin yan guys, kakopy ko yan. Ayan, hanggang dyan. And then, pag bumalik lang ako, kunwari dito sa Pexels, in-enter ko yan. So, ayan, makikita mo ano yung photo na nirecommend niya na gamitin sa newsletter. So, kung okay na sa'yo yan guys, ayan, sa day 1, day 2, pwede mo i-check isa-isa, pwede mo na siyang pagawin ng newsletter. Pero ito yung tricky part guys, kasi para makareceive ka ng structured email, it should be an HTML format body sa ating email message. Kaya, dahil new set of rules siya, kailangan ulit natin, at nahulaan nyo na guys, ng AI tool na naman. So dito sa AI agent guys, ang gagawin natin dyan ay papangalanan muna natin siya na AI Travel Newsletter Writer Tool. Yan. So newsletter. Yan. And then, bibigyan lang natin siya kung anong klaseng tool siya. So, yan lang yung nakalagay dyan guys. So, itong tool na to is nagte-take ng draft travel itinerary and accompanying photo links. So, yun nga yung kailangan niya. Then, it formats them into a well-structured email newsletter. Yan. So, sinabi lang natin. And then, yung system prompt again, hayaan natin yung orchestrator ang magawa. And then, lagyan muna natin ng chat model guys bago natin i-ready itong system message. So, sa chat model, ang gagamitin ko ulit dito guys ay si ChatGPT kasi siya yung may magaling mag-structure ng HTML. Ngayon, ang nakita ko na pwede na dito ay si GPT-5-mini.
So si 5 mini nga ay suitable na sa task na ito. And then, linisin ko lang guys. So ayan, ilitan ko lang to. Ayan. And then, since kailangan din ito na makipag-conversation sa orchestrator, again, simple memory. And then, bibigyan natin siya guys ng thinking tool din or think tool. Kasi, again, gaya ng sabi ko, kailangan niyang check kung tama yung magiging output para may structure niya na mabuti yung email natin para pag sinend sa atin is maganda yung itsura ng email. Okay, linisin ko lang ulit para kitang-kita nyo kung nasa na tayo. And then lastly guys, maglalagay lang ako dito ng Gmail tool. At ang kailangan ng Gmail na to ay mag-send ng message. Kanino? Hayaan natin si orchestrator dahil sa kanya natin sasabihin kanino isa-send. Siya ang bahalang gumawa ng subject at nandito nga HTML type siya ang bahalang magbigay ng message dyan. Okay? And then, linisin ko lang ulit, pwede na natin gawin yung prompt nito, guys. Yung system prompt nito, guys, ay very technical. So, ang ginawa ko ay ipinasok ko muna siya kay ChatGPT kung ano yung gusto kong itsura ng email. And then pinagawa ko sa kanya. So, i-run through ko lang kayo. Pero ang sinabi ko dito, hey ChatGPT, gagawa ako ng AI newsletter na siya yung gagawa ng newsletter and siya na rin yung mag-send nun sa email. Ayan. And then send the email to the given recipient or recipients. Kasi pwedeng multiple recipient yung gagawin natin. And then, ang gagawin natin dyan guys ay bibigyan na natin siya ng rule. So, kung makita nyo dyan, meron dyan na kailangan warm, friendly, and conversational tone yung gagawin ng newsletter. Ayan. And then, nandyan na rin na begin with a short, catchy intro para basahin yung newsletter natin. And then, sinabi lang natin dyan na i-structure mo yung itinerary into header 2. Kasi para maganda siyang tingnan, di ba? Nakabold yung day 1, day 2 para madaling basahin, mas engaging yung newsletter natin. And then, dito na naging technical si ChatGPT dahil pinasabi ko sa kanya na kailangan gumamit ka ng mga alt text sa photo para lumabas siya sa email. And then, pinalagay ko rin dyan, guys, na kailangan yung email is nasa container. And then, sa footer, guys, nilagay natin na maglagay ka ng button para kung gusto mag-request ng custom itinerary. And then, sinabi ko lang kay ChatGPT, dito mo siya dalhin sa http://docs.google.com. So, binigyan ko lang siya. Binigay ko lang yung form natin pag gusto nyo magpa one-on-one session. And then, pinalagay ko lang rin doon sa baba. Lagay mo yung mga Facebook link ko, TikTok link, YouTube link. So, nilagay ko lang rin dyan. Binigay ko lang actually kay ChatGPT. And then, siya na yung nag-ayos niyan. And then, of course, ang newsletter should have unsubscribe, guys. Para pag ayaw nang makareceive, may unsubscribe. And then, hindi ko dito explain paano ba yung unsubscribe process. Sa ngayon, nilagay ko lang rin siya doon sa ating Google Form. And then, eto na nga yung output. So, ito guys ay more on paano bang gumawa ng HTML na si ChatGPT na rin ang pinagawa ko niyan. And then, nandyan din yung sending ng email kung paano ba. So, ito, sinabi ko lang kay ChatGPT na yung newsletter dapat HTML yan, then pwedeng send direct or send to many recipients. So, ginawa na niya yan. After ma-declare kung paano bang sinesend yung email, ang mangyayari guys ay ibinigay natin anong tools na nasa kanya. So, sinabi natin na may think tool siya para i-check kung tama yung output niya and then may email sending capability siya para isend niya kung kanino man natin gustong ipa-send. So, dahil nga may prompt na tayo dyan, ready na tayo para mag-create ng newsletter. Pero bago yon, save ko muna, dagdag na natin dito yung rule or yung prompt para sa process natin sa newsletter. So, lakihan ko lang ulit. So, dito guys, ang ibibigay na natin sa kanya is yung remaining rule natin. So, nandun lang tayo sa photo. Dagdag ko lang tong newsletter, paano niyang i-handle, ayan. Then sa rules guys, isa lang yung dadagdag natin dyan. So, kailangan niyang i-follow strictly yung ating research, summarize, and then itinerary, and then doon niya lalagyan ng photos, doon niya gagawa ng newsletter, and then saka pa lang niya i-email. Sa output guys, wala tayong dadagdag kasi yan yung conversational output niya. And then, lastly, doon na tayo sa ating tools. Sa tools guys, ilalagay ko lang dyan na meron kang AI Travel Newsletter Tool kung saan format niya yun to HTML newsletter and siya na rin yung magsasend ng newsletter via Gmail. And then yung Think Tool na kanina pa natin dinagdag, ngayon ko lang inad. So pwede nyo namang i-add una yan na gamitin mo to for reasoning para mas clear yung maging output niya. So ayan guys, nasabi na natin sa kanya yung complete task niya. Isa-save ko nga lang to guys and then from our conversation here, buksan ko lang. So, meron na nga siyang output dito, guys, di ba? Hindi naman natin na-refresh yung session. Ang gagawin natin, pasend natin siya sa email ko. Ayan. So, kunin lang natin dito yung email ko. Ayan. So, sabihin natin sa kanya, that's perfect. Please create a newsletter and send it to, and paste ko lang dyan, lapacheros.zv@gmail.com.
So ayan nga guys, kung makikita nyo, nung niran natin, hindi na niya tinawag ulit si Tavili kasi nakita niya sa memory niya na okay, meron na ako nito, ibalik ko na lang. And then ngayon, pre-process niya kung kailangan pa ng photo. So hindi na niya tinawag si photo kasi meron na siya sa kanyang memory. So tingnan lang natin yung binigay niya dito. So kung makita nyo yung binigay niya dito guys sa travel newsletter tool, eto na yung mga itineraries natin and then kung ano man yung na-research niya. So, pag tinignan ko sa baba, yan yung image from Pexel. So, dahil nandun pa sa memory niya, dahil hindi tayo nag-reset ng session, ibinigay na niya directly kay AI Travel Newsletter. And then, itong si AI Travel Newsletter, may output na guys. So, okay na daw. Tingnan natin. So, sabi niya, done, I sent it to lacochero.gmail. Ayan. So, tingnan natin kung na-receive natin. So, ito guys, El Nido Escape. Ayan. So, pag clinic ko yan guys, nandyan na yung binigay niya na 4 days, 3 nights island itinerary. So, kung makita nyo dyan, meron siyang hook. Ayan. And then, yung main image, ayan. Tapos, ito yung sinabi natin, main. Maglagay siya ng context. Ano ba to? Dramatic limestone, karst, and turquoise water. So, parang ganun. Ng Big Lagoon daw yan. Ayan. So, top attraction. So, ayan, island hopping, tours A to D. So, may tours A to D, guys, sa El Nido. And then, nandyan yung Nakpan Beach, Taraw Cliff, Las Cabanas. So, yan yung mga top attraction ng activities natin. So, best month is November to May daw. Yan daw yung dry season nila. Recommended stay 4 days. So, ewan ko, parang medyo bias yata si chat dyan kasi sinabi ko na 4 days, 3 nights. Pero, anyway, yan yung binigay niya sa atin. Local foods, must try. Ayan. Fresh, grilled seafood, and kinilaw. Ayan. Filipino. Kung ano man basa dyan, guys. Kaya magbasa. Hindi ko alam basahin yan. Yan. So, after that, dahil na-research niya kung magkano yung updated permits and fees, sinabi na niya dyan. Ayan, so, ayan, 200 to 300 for island tour. Ayan, joiner fees. Ayan, nandiyan na. Transport. So, fly ka daw sa Puerto Princesa and then 5 to 6 hour van or bus papunta sa El Nido, which is yun talaga, yung way pumunta doon, guys. Hindi ko lang alam kung bakit hindi niya nakita yung, ito pala, or book direct flights to Leo Airport. Yun. Hindi ko na-try to guys eh. Ito lang yung na-try ko, yung 5 to 6 hours. So, yan siya. Safety and environment tips, bibigay niya rin sa'yo. And then day 1, Las Cabanas sunset. And then, dahil nakita niyo yung picture, nilagay niya dyan guys. So, ayan. Pinakita niya na iyan yung magandang puntahan sa day 1. Sa day 2, island hopping, tour A. So, Big Lagoon and Small Lagoon. Ito lang yung problem guys. Di ba sinabihan natin siya na pag hindi mo makita yung photo, gamitin mo na lang kung ano yung best na makita mo. Guys, etong photo na to tell you, this is not El Nido. Ito yung main photo or attraction ng Coron. Pero mali rin natin guys, kasi di ba dito sinabi ko na all goods na, hindi ko naman tiningnan yung ibang photo na binigay niya dito. So binigay na niya sa atin pero inapprove ko. So yun lang yung mahalaga dun guys. You want to check the photos and what it tells you bago nyo ipasend sa email. So for now, for testing and showcasing purposes, yan yung ginawa natin. And then, Nakpan Beach, ayan. So, hindi ko sure kung saan niya nakuha to. Siguro wala siya makuha Nakpan Beach. So, yan na lang yung nilagay niya. So, ganun siya guys. And then, for chill morning and depart, yun na yung departure day. And then, yan. Ang problema ngayon guys, eto. Kailangan yung patanggal to sa kanya. So, ang nangyari kasi, pati sa newsletter, nilagay niya to. So, i-edit lang natin guys yung prompt nito para hindi na niya ilagay iyon. So, ganun lang yung mahalaga na gawin doon. And then, if not, so pag na-edit nyo na guys, so nandiyan na yan, ito yung request custom itinerary na dito ko nga pinadala sa one-on-one session pre-booking natin. So, nandiyan yung link, pag clinic ko, dapat sa blow up natin yan. So, ayan, yan yung community natin. And then, pag dito ko clinic, dapat ito yung TikTok natin. And then, pag dito ko naman clinic, yan dapat yung YT page natin, guys. So, yan nga yung kabuuan ng ating workflow. Kung nakita nyo to guys, nakalagay dyan, send automatically with N8N, gaya nga sa previous tutorial ko, which is nakalimutan kong gawin dito. Punta lang kayo sa email node, append N8N, i-off nyo lang yan, and then save nyo. So guys, gaya nga nasabi ko kanina, isa siyang conversational AI. Having said that, pwede natin siyang kausapin kahit hindi tayo magpapagawa ng newsletter. Like, please suggest 3 places where to eat now here at El Nido. And then, pag in-enter ko yan guys, dapat ang gagawin lang niya ay i-research niya using Tabili para hindi siya manghula ng anuman yung restaurant na nandun.
Ayan, so nakita nyo guys, ginamit niya si Tavily, sinamarize ng ating AI agent dito. So ongoing, ibinalik niya sa orchestrator and then dapat mag-reply siya sa atin without calling the other tools. So ayan na nga, sinabi niya, hi Lacochero here, Hungry in El Nido, here are 3 popular spots to try now. Ayan. So pinakita niya, one si Altrove, ayan. So sinabi niya dyan, location, El Nido, Palawan, yun yung tinanong natin. Ani Cuisine, ayan. Neapolitan style wood-fired pizza. So, yun pala yung ano niya, cuisine niya doon. And then, kung makita niya yung price, guys, sasabihin niya yan, moderate, 300 to 600 per pizza. Ayan. Ito naman, Big Bad Thai Restaurant. Kung gusto niya ng Thai food, magkano yung price? So, ayun na yan, guys. So, ang gagawin ko na lang dito, guys, kung wari, gusto ko na siyang i-put sa production, which is, yun yung nasa production account ko, guys. Ito ay papalitan ko na lang yan ng Slack node trigger. And then ito ay ipapasa ko yung mga sagot niya sa Slack sent message. Kasi hindi ko naman bubuksan yung N8N para lang kausapin siya. So sa production guys, ganun yung gagawin ko. Papalitan ko yung trigger, papalitan ko kung saan kami mag-uusap like Slack. And then kung on the go ako, kunwari nandun ako sa El Nido, Palawan ngayon, at may data ako, pwede ko siyang kausapin through Slack. And then right away, alam ko na kung ano yung mga pwede kong pamilian na kainan habang nasa El Nido ako. So, ganun lang guys, pag gagawin nyo na siyang production. But pushing this to production would be other tutorial guys. Maybe in intermediate course guys, kasi it would be working with webhooks and kailangan natin doon ng paid account na para mapagana natin yung webhook ni N8N. Yan nga muna sa ngayon guys ang ating module 4.3 and then sa next guys ay magkakaroon tayo ng module 5, update ko to dahil gusto ko rin pakita sa inyo na dapat may error handling tayo. Wherein yung error handling na yon ay pwede tayong i-message para hindi from time to time ay kailangan nating tingnan lahat ng execution dito kung nag-error ba o hindi at a certain point. Hanggang dyan nga lang muna mga lakwacheros, laging tandaan, less manual work, more lakwacha.